Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Ito ating kausapin, itong kaibigan natin. Nasa linya ng ating komunikasyon, si Bacolod City, si Mayor Albi Benitez. Mayor Albi, magandang hapon po. Magandang hapon, Rex. Magandang hapon sa lahat na nakikinig. Apa, Mayor, at kamusta po ngayon? Ano po ngayon mga bagong programa natin dyan po sa Bacolod City, Mayor? Well, 1 year and a half pa lang tayo sa posisyon. No? So, ang mga programa, dahan-dahan na po natin linalatag. Ang karamihan nito yung mga infrastructure program na sinimulan natin. So hopefully by this year, yung iba matatapos na and by the end of this year also yung mga iba. Apa, doon po sa mga kabatiran na nakikinig po sa radyo, kausap po natin, Bacolod City Mayor Albi Benitez. Mayor, ilang barangay po nasasakupan ng Bacolod City para naman ho alam ng ating mga televiewer? Highly urbanized ang City of Bacolod. Meron po tayong 61 na barangay sa syudad and almost 344,000 ang voting population. Apa, ang Bacolod City Mayor hindi ba abektado dito po sa Patay City sinasabing brownout na pinag-uusapan ngayon sa Senado hanggang sa Kongreso? Hindi naman, no? Ang naapektuhan talaga ang Panay Island at Guimaras. Pero ang Bacolod, nagkaroon ng brownout pero hindi ganun katagal. No? I think yung Panay Island, 3 araw. Apa? Sa Bacolod, mga 3 oras lang. Tapos bumalik na rin yung kuryente. Mayor, ang Bacolod City, kumbaga masasabi po ba natin na generally peaceful? Kasi hindi ho napag-uusapan dito sa Metro Manila na mataas po ang krimen. Ibig sabihin, todo support na po ang inyong opisina sa hanay ng Philippine National Police sa mga bawat barangay, Mayor. Napaka-peaceful po sa Bacolod. In fact, number 1 sa police station ng Bacolod City sa buong Pilipinas. At nung Revelry, New Year at saka nung Christmas, maliit lang ang mga incidents, mga crime incidents na nangyari sa amin. So talagang medyo peaceful talaga. So kami, tahimik. Napo, ibig sabihin, Mayor, sinusuportahan niyo ang ating kapulisan. Halimbawa naman po sa sektor po ng turismo, kumbaga papalapit itong summer, pwede ipagmalaki, ipagyabang ko ng Bacolod City na puntahan ng mga local and foreign tourists po, Mayor. So, kakatapos ng Mascara Festival, ito po ginagawa every October. No? So, isa sa mga pinakamalaking festivals sa ating bansa, ang Mascara Festival. And yun ang nagiging highlight ng tourism sa amin. Pagdating itong summer naman, nag-iisip tayo ng mag-akit ng mga turista, lalo na nasa food tourism. Isa sa pinakamasarap na chicken and asal, makikita sa Bacolod. Halos lahat ng tao, yun po ang uunahin pagdating sa Bacolod. Makatikim ng chicken and asal. At may mga nakakwentuhan ako kapag pumupunta ho dyan sa Bacolod City, kumbaga hindi ho kompleto nila kapag hindi ho sila nakapasok. Kumbaga kumain dyan sa mga sikat na restaurant, yung mga binabanggit po natin. Halimbawa naman po, Mayor, meron po ba tayong ginagawang People's Day? Yung People's Day ho kasi, kayo mismo personal na pumupunta sa mga bawat barangay. Ito'y tuloy-tuloy pa rin ba natin ginagawa, Mayor? Well, hindi lang yun, no? Hindi lang mga barangay visit. Every Sunday, meron po tayong programa kung saan pinag-uusapan yung mga problema sa city at hinaharap po natin yun.
Mhm. So every Sunday yon, isang oras. Nagbibigay ako ng isang oras sa isang radio show kung Apa. saan po pinapakinggan lahat ng mga problema at doon mismo binibigyan na natin ng solusyon. Ito lang, Mayor, isang OFW Carex. Dito po ako sa Singapore at dyan po ang, dyan po ang pinaka-province po namin sa Bacolod City. At pakitanong na nga rin kay Mayor kung meron na ho bang bagong programa sa mga senior citizens ang Office of the Mayor. Meron na po, no? In-expand na natin ang Social Pension Fund, no? Dati mga nasa 5,000 lang po ang binibigyan natin. Kaya ngayon, umabot na tayo almost 18,000. Apa. At baka dagdagan po natin yan. Nagko-coordinate tayo sa DSWD para ma-expand at ma-recognize yung mga qualified senior citizen para sa Social Pension Fund nila. Apa, Mayor, butit na ibanggit yan dahil dun po sa texter po natin ng isang OFW. Ito pwedeng kopyahin po ng ibang Metro Manila Mayor o Mayor po. Napakaganda nung ginagawa niyang pagtulong sa mga senior citizens. Paano po proseso nito? Anto, ini-evaluate pa sa mga bawat barangay o talaga meron nun nakalaan na pondo ang Office of the Mayor para bigyan talaga ng tulong yung mga bawat senior citizen sa Bacolod, Mayor? Meron po, no? So, ang ginagawa namin is meron kaming CBMS, Community-Based Monitoring System, kung Apa. saan nagsusurvey kami ng lahat ng mga household para malaman natin sino-sino talaga yung mga qualified para mabigyan ng ayuda. Hindi Apa. na po tayo naghihintay ng national government para gumawa nito. Ang local mismo, ang gumagawa na mismo ng pag-survey at paghanap ng mga datos Apa. para yung pagbigay ng ayuda hindi na pahirapan. Tama po. In fact, ginagawa natin is mas madali na, dapat wala na yung mga requirements, agency, yung mga ganon. Dito sa City of Bacolod, wala na po mga ganon dahil napo-profile na natin sila. At nandun na sa computer, nandun na sa database. So hindi na pwede pa ulit-ulit ng pagbigay ng requirements. At hindi na pinipili na kapag ikaw ay kalaban, di ka kasama dun sa pension ng mga senior. Kumbaga, lahat makikinabang ng benepisyo sa inyong opisina, Mayor. Yes, wala po kaming color coding. Kaya nga, di ba? Hindi dahil may political color ka, Apa. ikaw lang makakatanggap ng service mula sa local government. Ito po ay patas at para sa lahat. Apa. Mayor, baka meron po kayong mensahe at gamitin nyo itong Target on Air. Napakarami nakikinig sa atin, maging ang opisina po ng Palacio itong Malacanang. Pero nagiging ano na po, no? Nagkakaroon na ng awareness ang City of Bacolod. Meron po tayong programa para maging super city. At ito po ay dahan-dahan na nangyayari. At hopefully, no, before 2028, meron na po tayong isang matatag na super city sa Western Visayas. Yan ay ang Bacolod City. Apo, at kapag nagawi ako ng Bacolod City, Mayor, tawagan ko po kayo. Please, tawagan niyo po ako. Okay. At bibigyan ko kayo ng iikot ko kayo sa Bacolod. Salamat po. Ako po tour guide niyo. Salamat po, Mayor Albi Benitez ng Bacolod City. Mayor, ingat po palagi. Ingat, Alex. At maraming salamat. Mabuhay. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Mayor Albi Benitez ng Bacolod. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Carex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Carex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.